Sa ilalim ng Executive Order Number 110 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., idinedeklara ang State of National Energy Emergency at pagpapatupad ng tinatawag na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Dahil dito, pagaganahin ng isang whole of government response upang matiyak ang katatagan ng supply ng enerhiya, masuportahan ang mga pangunahing sektor tulad ng transportasyon, agrikultura at mga maliliit na negosyo at maprotektahan ang mga Pilipino sa gitna ng pandaigdigang pagkaantala sa supply ng langis na dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Upang mas maging epektibo ang pagpapatupad ng mga hakbang na ito ng pamahalaan, binuo ang UPLIFT Committee. Ang komite ay pamumunuan mismo ng Pangulo ng Bansa. Ang miyembro ay ang mga kalihim ng Department of Energy, Department of Transportation, Department of Social Welfare and Development, Agriculture Department, Finance Department, Department of Economy, Planning and Development o DepDev at Department of Budget and Management. Kabilang sa mandato ng komite ay ang pagsubaybay at pagtiyak na tuloy-tuloy at maayos ang paggalaw, distribusyon at pagkakaroon ng gasolina, pagkain, mga gamot, produktong agrikultura at iba pang mahalagang kalakal. Gayun din ang pagsiguro sa tuloy-tuloy na operasyon ng pampublikong transportasyon at mahalagang establishmento at infrastruktura. Kasama rin dito ang pangangalaga sa katatagan ng ekonomiya habang pinoprotektahan ang vulnerable sector. At tiyaking napapanahon at walang hadlang ang paghahatid ng mga serbisyong pampubliko, kabilang na ang pagpapabilis at pagpapasimple ng lahat ng proseso para sa mga aplikasyon o pag-renew ng permit, lisensya at iba pa. Inaatasan at binibigyan ng kapangyarihan ng EO 110 ang DOE na magsagawa ng mga angkop na hakbang upang pangalagaan ang katatagan at kasapatan ng supply ng enerhiya ng bansa at mabawasan ang masasamang epekto ng mga pagkaantala sa pandaigdigang merkado ng supply ng enerhiya. Inatasan naman ng DOTR na maglatag ng mga hakbang para protektahan ang sektor ng transportasyon at mga commuter mula sa epekto ng patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Iniutos naman ng Pangulo sa DSWD na pabilisin ang pamamahagi ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS sa lahat ng apektadong sektor. Inaatasan naman ng DTI na mag-monitor at kung kinakailangan ay gumawa ng hakbang para maiwasan ang sobrang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Habang direktiba naman sa Agri-Department na tiyakin may sapat na supply ng agricultural inputs at food products at gumawa ng hakbang para mapanatili itong available at pinakamababa ang presyo. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon.